Yun po yung order niya, Sir Nelson. Gota na dyan. Oo. Nagkakal na kayo na ba? Oo, kamu ka ni. Kita ada sa picture mo. Ano mo lang pinag mo? Gawa kayo. Ang mabilin ng guro ang... Ay! Bilin niya ang kwan. Ang aray kagi ang aray. Bilin. Ito po. Pero yung ito sana oh, maganda oh. Ano order ko mo na yun? Anong mabilin? Hindi nang mabilin? Diyan mo po pulutas na rin. Oo. Yung tatawar na. Sa sunod siguro, pakakulo to eh, para bayad na ngayon, antis kwan, antis na ogran. Bayad mo na. Oo, 9 months. Baruwaran mo. Oo. Apat. Okay, sandali. Natarmak na boss? Ay, hindi mapanaw lang kami. Panaw na naman. Rakit na. Dili sa punta. Dili sa punta. Ang may tay-tay rin, yung kuyo doon, kapayawan. Yung kuyo doon. Yan, nakapagkaroon po ako sa tay-tay, isa nang may lubid lang, yung tabugon, ang may kasunod. Third call lang. Ha? Ayan po, punta na lang namin dito sa dulo. Up din sa tulay, sa barangay. Punta na kami ng farm. Ito po. Umulan pa naman ng malakas, kaya ito very muddy yung aming daan mga ka-agri. Oh no. Go na, go. Walking lang kami papuntang farm eh. Ang tuko na nga kaya gani sa uri. Oh, go. Gutom gid man. Number 13, go. Mga pag-rest dito may naman da. Yung mga malalaking itim po ito ay mga F3 po ito. At saka yung mga maliliit po yan ay mga F1 po yan lahat. Di ba sir, F3 itong mga malalaki no? Parang naipit yata yung paa niyan sa right niyan, yung isa niyan eh. Kaya medyo masakit pag lumakad-lakad siya. Pero okay lang yan pag makapag-rest na. Pagdating doon talaga sa farm. Dugtungan na lang natin mamaya mga kakambing. Nakarating na rin kami dito. Yung kay Sir Adrian Ventures, yung isang brown na number 13 kinuha na niya. Itong maliit na tatlo po yan kay Ma'am Cheryl po yan. Itong dalawang malalaki ito dito sa amin. Ito yung kay tatay, yun yung sa akin. Pero ito medyo may karamdaman siyang konti. Konti lang naman. At medyo sumasakit ng konti kanina yung kanyang paa. Yan po. Wala. Yung bukol dito tay. Pagkain na lang pala eh. Wala naman bukol masyado ah. Yung paa niya lang kanina parang hindi maganda yung tawag dun, yung paglakad niya. Baka na ipit po kanina sa sasakyan nang nag-deliver papunta dito. Mga ka-agri. Observe natin muna sila kasi pagod po ito sila kasi. Bistahin ko muna yung nasa loob kasi mula kaninang umaga ay hindi po yan sila dito na bisita. Palagay ko gutom eh. Gutom pa kayo? Si mukhang gutom pa yata sila. Ewan ko lang kung kumusta yan sila dito. Ubos lahat yung kumpay eh. Pati yung mga dahon itong ano kanina ubos eh. Dahon ng langka eh, ubos oh. Kasi mula kinayang umaga wala yung bang kinain. Yan, ito lang tsaka yung napier grass. We will see kung anong magandang gawin dito mamaya mga ka-agri. Sandali. Binigyan na lang natin siya ng napier dito sa hallway. Lahat kasi ng selda may laman na. Kasi nga kulang talaga yung laman ng kanyang tiyan. Binigyan ko lang siya ng marami-rami compare dito sa loob. Yan po mga
Kameme. So yung ating may mga lahi na isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pati yung anak, anim. Itong dalawa ito kay tatay ko eh. Isang F1, isang F2 kay tatay ko ito. At doon sa kabila yung kanyang malaking black kanina. Yun po. So bibigyan niya ng kunting kumpay yan. Hindi na ito umagahan. O ayan. So hanggang dito na lang muna mga ka-agri. Dugtungan na lang natin bukas ng umaga yung video natin kung ano na yung maging kalagayan nila kasi nasa stress pa at saka gutom pa dahil sa mahabang biyahe. Ano ba yan? Ano ba yan? Nag-lock na tayo dito. Yun po, kasi hapon na silang dumating. Alas 2 pasado na. So hanggang dito na lang muna. Bigyan mo lang muna ng konting kumpay-kumpay tay. At least hindi mapas mo yung tiyan. Mas malaki kay tatay yung ano niya, katawan kaysa akin. Pero magasin taas, magsingaba lang. Pero palagay ko buntis yun. Kay Sir Agri and Adventures nandun sa kanyang farm. At saka kay Ma'am Che. Uwi na daw kami sabi ni Sir Agri kasi wala namang kape. Di okay na sir. Ayun. Homeward bound na naman tayo. Yung kay tatay, binigyan na muna ng konting kumpay dito. Baka bukas magkaroon na ng magandang tawag doon. Oh, asab man. Malakas din sa kumpay oh. At least hindi mapas mo yung tiyan. Parang palagay ko buntis nga eh. Pero bukas kung makakain ito ng tama at saka mapabusog ng maganda yan ako. Biglang lalaki yung katawan niya kasi oh. Nagsashine yung hair eh oh. Shiny hair din. Yung sa akin nga doon medyo payat-payat pa ng konti kasi parang bagong hiwalay sa anak. Tansya ko lang. Oh. Oh, sige siya. Robert, bye-bye. Oh, Pati. Hindi ka buntis? Pag hindi ka buntis, Pati, nako Pati, magiging karne ka. Ha? Tingnan mo naman yung katawan itong ni Pati oh. Ganda talaga oh. Grabe, puro karne oh. Minsan nag-hit yan eh. At saka nasampahan pero hindi ko alam kung nabuntis ito kasi matagal na dapat lumaki na yung tiyan ito eh. Pag hindi ka nabuntis, Pati, magiging karne. Nako. Good morning po ulit. Kamustahin na po natin yung mga kambing natin dito. Lalo na po yung bago nating kating. Hindi niya pala naubos masyado. Kasi dito lang niya sa ali. Good morning. Number 065. Sinalubong agad tayo dito. Ito yung bagong dating natin. Mabait naman pala eh. Ito po. Minsan na siguro ng anak ito. May dalawa ng butas sa tenga eh. Kabila. Kaya sa taging. Ito yung dumating kahapon ng F3. Papangalanan natin siyang Dawn. Dahil black siya. Dawn. From dusk till dawn. Sige. Mag-ano muna tayo dito ng mga kalat nila. Kasi kahapon binigay na lang natin itong mga ano dito eh. Napier bago iniwanan kasi hapon na talaga. Sige. O, pili kang lumabas doon. Lumabas ka yan. Dito na rin yan ng maglibot-libot. Hindi rin siguro lalayo yan. Kasi dito lang may housing. O, ilabas ko muna itong mga ano dito. Mga kambing natin dito, mga langga. Po, medyo nalinis na rin natin ng konti. Hindi lang masyado malinis. So at least okay na at nakibalik sila dito. Pagbalikan sila dito. Dahil, ayan, umulan na naman. Dahil sa Bagyong Inting. Nasa, ano pa ngayon eh. Nasa Southern Luzon area pa eh. Eastern part ng Luzon yung bagyo ngayon. So, hindi magtatagal. Ayan. Bumabagsak yung ulan mga kameme. Kaya ito pumasok na naman sila dito. Yung iba natin dun sa kabilang bahay pumunta. Pag tumila na naman ito mamaya pipilitin po natin silang lumabas. Para po makakain sila. Kasi kahapon ay whole day silang hindi nakalabas dito. Nagkumpay lang tayo. Pero ngayong araw ay pag tumila mamaya
try natin silang talagang palabasin kasi gustong gusto talaga itong mga native kong lumabas. Kaso lang umulan. So itong mga hybrid natin biglang bumalik rin dito. Especially nitong si Don. Bagong datingin dito kahapon lang. Siya unang pinalabas ko. Nang pumatak yung ulan, hindi naman agad pumasok. Pero eventually pumasok na rin kasi paminsan-minsan pabugso-bugso yung ulan. So yan, nandito na naman sila. Binabantayan ko lang kasi yung bagong dating po natin itong si Don, siya ata yung pinakamalaki sa lahat ngayon dito na inahin. Medyo payat lang siya. Kulang lang ito sa kain mula sa pinanggalingan niya. Shadow pong bully. Shadow pong tawag doon. Hindi naman bully. Pero masyado siyang matapang. Lahat-lahat ito. Pag may kumontra, talagang magta-try siyang makipagbuno talaga. Itong si Sky, nag-try sa kanya. Hindi niya kinaya kasi matangkad yon at mas mahaba yon. Pero mas mataba lang ito. Si Sky. So, yun. Wala tayong magagawa. Umulan. Pumasok sila. Ito sila Marjok. Nabasa nga sila. Sa umpisa parang ayaw pumasok. Pero hindi tumagal. Pumasok na rin kasi gininaw na rin yung mga baby niya. Ganap tayo mamaya dito ng pamuna sa kanila para hindi po ba sobrahan sa ginaw yan. Kasi F3 pa naman yan. Baka magkasakit po. Sige, hanap tayo. Ay, may gagawin tayo dito. Ito yung gagamitin natin pamunas dyan sa ating batang F3. Yan, lumakas na naman konti. Sandali po. Tumila na po yung ulan. Kaya pinakawalan ko na naman sila doon. Habang yung iba dito ay hindi na rin lumabas pa. Pero okay na. Pwede na talaga. Yung ito naghihintay pa ng ito ng kumpay hindi pa nga nagkapagkumpay pero yun yung iba nandun na sa taas. Sana ituloy-tuloy ng tumila itong ulan kahit na hindi lalabas ng araw ng malakas talaga. At least pag walang ulan ay makapag na sila sa labas, makapag range na sila doon, makakakain na sila. Ayan po, lumabas na itong ating isang F3 na inahin. Susunod na rin itong dalawang anak niya. Yan. Kasi wala na nga ulan, tumila na nga. Kahit basa pa yan, hindi naman ambon yan, fog yan, ulan, kakain sila. Basta hindi yung hamog sa umaga, kundi tama ng ulan, nahuhugasan pa yung dahon. Kakain po yan sila. Pero pag yung hamog sa umaga, na hindi po sila nakakalabas, hindi po talaga sila kakain talaga. Maghihintay silang madry yung dahon. Sige po.